Sige, magsimula tayo sa isang tanong na talagang tumatak sa akin mula sa mga material na binigay mo. Paano kung ang pinakamalaking banta pala sa pamumuno mo ay hindi takot, kundi tapang na nasa maling direksyon? Isang tanong na diretsong-diretso sa puso, no? Hindi yung kakulangan, kundi yung sobra ng isang bagay na wala sa lugar. Eksakto. Kasi dyan mismo iikot ang ating malalimang pagsisid ngayon. Ang mga material na pinadala mo ay nagpapakita ng isang critical na tensyon, yung tila walang katapusang labanan sa pagitan ng tapang at pananaw. Ang misyon natin ngayon ay himayin kung bakit parang langis at tubig yung dalawa, pero wow, nagiging pampasabog na kombinasyon kapag pinagsama. Sabi nga sa isang punto dito sa notes mo, sa mundo ngayon, yung mga leader na kumikilos ng walang linaw, sila yung mabilis na napaparusahan. Sa kabilang banda naman, yung may napakagandang plano, pero puro plano lang at hindi kumikilos, sila naman yun na pag-iiwanan ng panahon. Tatalakayin natin ng malaliman yung dalawang matinding sitwasyon na yan. Sige, himayin natin yan. Unahin natin yung yung tapang na walang direksyon. Ito yung tinatawag sa material na reactionary leadership. Pero teka, bago natin himayin yan, gusto kong i-challenge yung premise. Hindi ba't yung ginawa ni Saul, yung halimbawa sa notes mo, yun ang leadership? In a crisis, you have to decide, di ba? Hindi ba mas delikado yung isang leader na nag-aantay lang at walang ginagawa? Bakit naging mali yung matapang na desisyon niya? Magandang tanong yan, kasi diyan talaga nagkakamali ang marami. Akala natin, ang pagiging decisive ay laging tama. Pero kailangan nating tingnan saan ba nanggagaling ang desisyon. Sa kaso ni Haring Saul sa 1 Samuel 13, matindi yung sitwasyon. Naghihintay sila kay Samuel, hindi dumarating, nag-aalisan na yung mga sundalo, papalapit na yung mga kaaway, so kumilos siya. Nag-alay siya ng sakripisyo. Sa unang tingin, mukha itong leadership. Pero ang tanong ay, saan nanggaling yung tapang niya? Nanggaling ito sa pressure, sa takot, sa ego na kailangan niyang magmukhang may kontrol. Ito ay tapang na reaksyon sa sitwasyon, hindi tugon sa direksyon ng Diyos. Yun ang pinagkaiba. Ah, okay. So hindi lahat ng mabilis na desisyon ay tamang desisyon pala. Yung pinanggalingan pala ang susi. Naging reaksyon lang, hindi naging tugon. At delikado yan kasi ibig sabihin, hindi na ikaw ang nagmamaneho, kundi yung mga pangyayari sa paligid mo na, para kang dahon na tinatangay lang ng hangin. Eksakto. At nakikita natin yan palagi sa modernong mundo. Isipin mo yung isang tech startup na nasa gitna ng feature war sa kalaban nila. Dahil sa pressure mula sa investors at sa market, nagutos ang CEO na mag-launch ng bagong app sa loob ng 2 linggo. Kahit alam ng mga engineer na puno ito ng bugs. Yan ang tapang ni Haring Saul sa modernong panahon. Kumilos sila, oho, may tapang, pero ang direksyon ay galing sa pressure, hindi sa tunay na vision. Ang resulta, nag-crash ang app, nagalit ang mga user at nasira ang reputasyon nila. Wow. Ang linaw ng connection, yung decisiveness na mas pinahalagahan kaysa sa wisdom, may isa pang halimbawa sa material mo na tumatak sa akin, si Pedro sa Gethsemane. Oo, isang napakalinaw na halimbawa. Nang dumating lang mga sundalo para arestuhin si Jesus, anong ginawa niya? Naglabas ng espada at tinagpas yung tenga ng isang lingkod. Walang duda sa tapang niya, puso't kaluluwa handang ipagtanggol si Jesus. Sinsero ang tapang niya, pero anong sabi ni Jesus? Itigil mo yan, sinaway siya. Bakit? Dahil ang tapang ni Pedro, kahit sinsero, ay salungat sa misyon ni Kristo sa sandaling yon. Ah, so yung ginawa ni Pedro, kahit para sa atin hero level yung tapang, sa mata pala ng mas malaking misyon, isa siyang distraction. Para siyang naging isang well-intentioned na hadlang. Ngayon ko naintindihan. Tapang na misaligned. Yun ang salita, misaligned. Okay. Malinaw sa akin yung panganib ng sobrang tapang na wala sa lugar. Pero naisip ko, ano naman ang mas masama? Yung kumikilos ka sa maling direksyon o yung alam mo na ang tamang direksyon pero hindi ka naman kumikilos? Kasi parang yan yung problema ni Jonah, di ba? At dyan na tayo papunta sa kabilang dulo ng spectrum na para sa marami, mas malaking trahedya, ang paralysis ng pananaw na walang kilos.
Vision without courage. Si Jonah ang poster boy nito. Sa kanya, walang kalituhan. Malinaw na malinaw ang utos ng Diyos. Pumunta ka sa Ninike, sabihin mo ito. Alam niya ang what at ang where. Pero anong ginawa niya? Sumakay ng barko papuntang Tarshish, ang eksaktong kabaliktaran na direksyon. So ang problema niya ay hindi kalituhan, kundi pagtanggi. Oo. At dito natin kailangang talakayin yung tinatawag sa material na spiritual cost nito. Madalas kasi, binibihisan natin ang pag-iwas o pagpapaliban ng mga salitang mukhang banal, no? Sasabihin natin, pinag-iisipan ko pa, I'm still discerning, o naghihintay ako ng confirmation. Pero ayon sa mga sinulat mo, madalas ito ay spiritual procrastination. Pag-iwas sa panganib, sa sakripisyo o sa discomfort. Aray, spiritual procrastination, tinamaan yata ako dun. Parang pamilyar yung mga linyang yan. Marami sa atin ang tinatamaan dyan. At may isa pang mas malaking kwento sa notes mo na nagpatakita ng epekto nito sa isang buong bansa. Ang mga Israelita sa hangganan ng Promised Land, ipinadala yung 12 espiya. Bumalik sila. Malinaw ang vision. Sabi nila, totoo nga, ang ganda ng lupain, umaagos ang gatas at pulot. Nakita nila yung pangako. Pero, may pero. Sabi ng 10 sa kanila, pero may mga higanta doon, para mga tipaklong lang tayo sa paningin nila. At doon bumagsak lahat. Ang linaw ng pananaw, pero kinain sila ng takot. Eksakto. Ang resulta, 40 taon silang nagpaikot-ikot sa disyerto. Naantala ang tadhanan nila. Isang buong henerasyon ang hindi nakapasok. May isang malakas na linya dyan sa material mo. Ang pananaw na walang tapang ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Ito ay nagpapaliban lamang ng tadhana. Grabe, bisang buo henerasyon ang nawala dahil lang sa takot. Nakakalungkot isipin yan. So nakita na natin yung dalawang magkabilang dulo, yung dalawang sukdulan na parehong mapangib, yung pabigla-bigla at yung paralisado. Paano ba yung tama? Paano nagpagsasama ang tapang at pananaw? Dito na pumapasok yung ideal, yung banal na pagsasama ng dalawa. At ang pinakamagandang halimbawa na binigay mo ay ang kwento ni David laban kay Goliath. Isang kwentong madalas nating ma-misinterpret. Oo nga eh. Akala ko dati si David parang isang mayabang na teenager lang, reckless at puno ng kumpiyansa sa sarili. Pero ayon sa paghimay sa notes mo, maling-mali pala yon. Maling-mali. Ang tapang ni David ay hindi nagmula sa emosyon o impulse o kabataan. Ito ay nakasandal, at ito ang susi, sa isang napakalinaw na covenant vision. Medyo malalim yung term, pero ang ibig sabihin lang nito ay... Teka, subukan kong intindihin sa sarili kong salita. So yung covenant vision, parang hindi lang siya basta naniniwala sa Diyos. Parang sinasabi niya, may kontrata ako sa pinakamalakas na boss sa buong universe. At sinabi niya na sa amin ang laban na to. Kaya itong si Goliath, hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Hindi ako, kundi ang boss ko. Ganun ba yon? Perpekto, yan mismo yon. Nakita niya ang hindi nakita ng buong hukbo ng Israel. Yung iba nakakita ng isang higanteng kalaban. Si David nakakita ng isang kalaban na hinahamon ang karangalan ng Diyos. Ang kanyang pananaw ang nagbigay daan sa kanyang tapang. Sabi niya, sino ba itong Filisteyong hindi tuli para hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? Ang kanyang tapang ay direktang resulta ng kanyang pananaw. Hindi sila magkahiwalay. So hindi ito fake it till you make it. Ito ay see it so you can do it. Ganda niyan. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ito yung pattern sa buong Biblia. Nagbibigay muna ang Diyos ng direksyon o revelasyon, pagkatapos ay humihingi siya ng pagkilos bilang tugon. Hindi niya hinihiling na malaman mo ang buong plano mula A hanggang Z. Ang hinihiling niya ay ang magtiwala ka sa Kanya para sa susunod na hakbang. Ang tapang ay nagiging tugon sa revelasyon, hindi isang bagay na pinipilit mong likhain. Tingnan mo si Abraham, tinawag na umalis sa bayan niya nang hindi man lang alam kung saan siya pupunta.
Ang kilos niya ay tugon sa isang utos, o si Pablo, nagpatuloy sa misyon papuntang Jerusalem kahit binalaan na may pagdurusan na naghihintay. Bakit? Sabi niya, I am compelled by the Spirit. Ang pagkilos nila ay nagmula sa revelasyon, hindi sa katiyakan ng resulta. Napakaganda niya, nagiging mas malinaw sa akin ngayon. Okay, so paano natin malalaman kung nasaan tayo? Diyan sa spectrum na yan. Paano natin masusuri ang sarili natin para hindi tayo mapunta sa pagiging Saul o sa pagiging Jonah? May practical niya paraan ba para dito? Meron. At dito pumapasok yung isa sa pinakakapaki-pakinabang na bahagi ng material mo, isang diagnostic tool, yung tinatawag na Courage Vision Alignment Matrix. Isang paraan para makita mo kung nasaan ka ngayon. Okay, isang matrix. So parang may 4 na danger zones at isang sweet spot. Tama ba? Subukan kong hulaan. Yung isa siguro ay yung parehong mababa. Walang tapang, tapos wala ring malinaw na pananaw. Anong tawag dyan? Yung para kang bangkang walang sagwan at walang mapa, palutang-lutang lang. Tama. Yan ang unang quadrant. Low courage, low vision. Tinatawag itong drift zone o pag-anod. Spiritual inertia. Walang direksyon, walang kilos. Lumilipas lang ang mga araw. Anong susunod? Okay, yung pangalawa, siguro yung pinag-usapan natin kanina. May tapang pero walang pananaw. May sagwan ka nga pero wala ka pa ring mapa, kaya paikot-ikot ka lang at napapagod. Ito yung high courage, low vision. Yan yun. Ito ang impulsive zone o pabigla-bigla. Dito nang gagaling ang reactionary leadership. Dito napunta si Saul, dito rin napunta si Pedro sa hardin. Puno ng tapang pero mali ang direksyon. Sige, yung pangatlo, yung kabaliktaran. High vision, low courage. Ito yung may mapa ka, napakaklaro, alam mo kung saan ang north, south, east, west. Ang problema, ayaw mong sumagwan. Nakatali pa rin sa daungan yung bangka mo. Ito si Jonah. Ito yung mga Israelita. At ito ang deferred zone o pagpapaliban. Ang trahedya ng kalinawan na walang kilos. Puro plano, puro pangarap, pero walang nangyayari. At syempre, ang huli, ang goal nating lahat. Ang high courage, high vision. Yung may mapa ka at buong lakas kang sumasagwan papunta sa tamang direksyon. Ito ang alignment zone o pagkakahanay. Dito nagiging transformative ang pamumuno, tulad ng nakita natin kay David. At ang pagkakaroon ng metrics na yan ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong para sa iyo. Gamit ang 4 na quadrant na yan bilang salamin, heto ang ilang tanong mula mismo sa material mo na pwedeng pagnilayan. Una, saan ka kasalukuyang kumikilos ng matapang ngunit walang sapat na kalinawan? Mayroon ka bang mga desisyon na ginagawa dahil sa pressure, dahil sa ingay, pero sa totoo lang, hindi ka sigurado kung ito ba talaga ang kalooban ng Diyos? Pangalawa, at ito yung kabaliktaran ng masakit din. Saan mamalinaw na nakikita ang direksyon ng Diyos, ngunit mag-aatubili kang kumilos? Anong utos o pahiwatig ang matagal mo nang naririnig pero iniiwasan mo dahil sa takot, sa pangamba, o sa ayaw mo lang mahirapan? At panghuli, nakonektado diyan, anong desisyon ang ipinagpapaliban mo dahil may kaakib itong sakripisyo? Maaring sakripisyo ng oras, pera, comfort o reputasyon. Ang tapat na pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo na matukoy kung saang quadrant ka madalas na pupunta. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung ibuod natin ang pangunahing aral mula sa mga material na ito, malinaw na ang hamon ay hindi ang pumili sa pagitan ng tapang at pananaw, hindi ito either or. Ang hamon ay ang matutong mamuno o mamuhay kung saan sila nagtatagpo. Ang pamumuno sa pamilya man, sa trabaho o sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging impulsive o sa pagiging inactive. Ayon sa source, ito'y tungkol sa pagiging responsive o matugunin sa direksyon at tawag ng Diyos sa buhay mo. Isang napakagandang buod. At para mag-iwan ng isang huling mapaghamong kaisipan para sa iyo, na hango sa huling bahagi ng source, hindi ito tanong kung naintindihan mo ba ang tinalakay natin, malamang naintindihan mo. Ang tunay na hamon mula sa mga material na ito ay mas praktikal at mas personal. At heto na yun. Base sa pananaw na meron ka na ngayon, sa direksyon na sa tingin mo ay ipinapakita sa iyo,
Ano ang isang matapang na hakbang, isang malinaw at nakahanda na hakbang ang kailangan mong gawin? Hindi isang listahan? Hindi. Isang hakbang lang, hindi 10 bagay na kailangan mong baguhin bukas. Isang bagay lang. Kung si Jonah ka, ang isang hakbang ay ang bumili ng tiket puntang Ninive, hindi Tarshish. Kung ikaw ang mga Israelita, ang isang hakbang ay ang itapak ang paa mo sa ilog Jordan para tumawid. Kung ikaw si David, ang isang hakbang ay ang pulutin ng 5 makikinis na bato. Simple pero matapang. Ano yon para sa iyo ngayon?